Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Ito po ang mga unang balita na mag-usap tayo by Vicky Ozawa. 21,818 people committed suicide in Japan in 2023, Health Ministry says. Ang bilang ng mga pagpapakamatay sa Japan noong 2023 ay 21,818, inihayag ng Ministry of Health, Labor and Welfare noong Biyernes. Ang pansamantalang bilang batay sa estatistika ng National Pulse Agency ay 63 na mas kaunti kaysa noong 2022. Ang mga lalaki ay umabot sa halos 70% na kabuuan sa 14,854 at ang mga babae ay 6,964. Sinabi naman ng ministeryo sa isang ulat, ang bilang ng mga pagpapakamatay sa bawat 100,000 katao ay 17.5. Ayon sa ulat, ang pinakaraniwang dahilan ng binanggit ng mga kamag-anak na namatay ng tao o sa matala ng pagkapamatay ay mga problema sa kalusugan na sinusundan ng mga problema sa ekonomiya o pamumuhay. Gayon din, 52.2% na sinasabing walang trabaho na may pinakamalaking bilang ng mga taong nabubuhay sa pensyon o siguro sa trabaho. Ang bilang ng mga nagpakamatay sa mga mag-aaral sa elementary, junior high at high school ay 507, pitong mas kaunti kaysa noong 2022. Yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Narito pa rin po ang mga serbisyo ina-offer na mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Sa buhay ay hindi nawawala. Translation of documents and online documents, family registry, Kusipitoho, birth certificate, PSA, apostille, at meron din po tayong available airline ticket na maaari naman po mag-iwan na mensahe sa page na mag-usap tayo by Vicky Ozawa. At syempre, narito pa rin ang masarap malasang malutungan sa nagagapis 100% Pinas. Maaari pong umorder sa page na mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Maraming salamat po. Ito ang pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Ozawa. Pinakilala ng Japan ang mga bagong electronic stand sa Haneda Airport ng Tokyo para sa mga dayuhang manlalakbay upang streamline ang pagbibigay ng kinakailangang impormasyon sa imigrasyon at custom na nagbibigay daan sa mas mabilis na pagpasok sa bansa sa isang drive upang mapalakas ang pagpapasok sa turismo, sinabi nitong Huwebes. Sa isa sa mga pinakaabalang paliparan na bansa, ang humigit kumulang 2 buwan trial run ng stand na makakapag-capture ng mga larawan sa mukha at makakapag-scan ng mga fingerprint at passport ay magsisimula sa Enero 31. Inaasahang formal na ilulunsad ang serbisyo pagkatapos ng trial run. Posible sa Abril at marami pang stand ang ilalagay sa ibang mga paliparan ayon sa Otoridad ng Imigrasyon at Custom ng Japan. Maaaring kumpletuhin ang proseso sa Chinese, English, Korean at Japanese para magamit ang humigit kumulang 1.8 metrong taas ng stand. Ang mga manlalakbay na papasok sa Japan ay kailangan munang kumuha ng QR code sa pamamagitan ng pag-access sa isang online na site ng gobyerno na tinatawag na Visit Japan Web at pagrehistro ng kanilang impormasyon. Ang kanilang QR code ay iscan sa airport. Sa kasalukuyan, ang mga dayuhang mamamayang bumibisita sa Japan ay kailangan dumaan sa maraming hakbang bago kumuha ng permiso sa pagpasok. Kailangan nila ng larawan ng kanilang mukha at kanilang mga fingerprint bago sila dumaan sa immigration, kung saan dapat nila ipakita ang kanilang pasaporte sa isang opisyal at gumawa ng custom declaration sa personal man o elektronikang paraan. Ang mga electronic stand ay magbibigay daan sa mga pamamaraan na makumpleto ng sabay-sabay. Ang isang QR code holder ay mabilis na dumaan sa immigration sa pamamagitan ng isang special lane at lumakad sa isang electronic declaration gate na gumagamit ng facial recognition. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Ozawa.